Maring Lorna. Oh, Maring Bet bakit? Alam ko na, may iti chismis ka na naman ano? Hihihi. Oo Mare haha, alam mo ba yung anak ni Merly yung kapitbahay namin? Oh, anong meron sa kanila Maring Lorna? Alam mo ba Maring Bet buntis pala yung anak ni Merly na si Jasmine narinig ko yun nung isang araw na pinapagalitan niya yung anak niya at alam mo ba nakita ko na may kasama silang matandang lalaki sa bahay nila ngayon? At alam mo ba kung anong iniisip ko? Malamang yun yung nakabuntis doon sa batang yun, haha pareho pala tayo ng iniisip Maring Bet. Sayang naman yung batang yun, maganda pa naman pero sa matanda pumatol. Oo nga at siguro ginayuma yung batang yun kaya nakuha nung matandang lalaki. Pag-uusap ng dalawang sismosa, sa gilid ng daan. Maya-maya ay nakita nilang dumaan si Jasmine, na medyo malaki na ang tiyan. Pinagtitinginan siya ng mga ito at pasimpleng nagbubulungan. Maring Bet, ayun na yung anak ni Merly o. Papunta na yan sa trabaho niya, tagahugas yan ng pinggan sa isang karenderya sa may bayan. Ganun ba Maring Lorna? Kawawa naman, mahirap na nga, buntis pa at matanda pa ang nakadali. Pagpapatuloy pa ng mga ito. Lumipas pa ang mga araw at buwan, patuloy pa ring nagtatrabaho si Jasmine bilang dishwasher. Samantalang ang matandang si Robert na dating pulubi, ay par-aring naiiwan lang sa bahay, upang gawin ang ilang mga gawaing bahay. Bagaman hindi iniuutos sa kanya ang mga ito, ay kusa siyang kumikilos upang kahit papaano ay hindi siya maging pabigat sa mag-ina. Samantala, habang si Jasmine ay naghuhugas ng pinggan sa karenderya, napaisip ito. Jesus, hanggang dito na lang ba ako parati? Kahit anong sikap ko, kaunti pa rin ang ipon ko. Paano maliit lang naman ang kinikita ko rito, sana naman balang araw, magkatrabaho naman ako ng may mataas na sahod. Malapit na ang kabuwanan ko at wala pa akong sapat na naiipon para sa panganganak ko. Wika nito sa kanyang sarili. Oy Jasmine, pakiabot mo nga dito yang kutsilyo. Utos ng kasama nitong kusinira, na abala sa paghahalo ng nilulutong ulam. Sige po, sagot naman ni Jasmine, sabay inabot sa kusinira ang kutsilyo. Nga pala Jasmine, malaki na yang tiyan mo hindi ka ba nahihirapan sa trabaho? Halos maghapon kang nakatayo dyan sa lab-abo Tanong ng kusinira habang nagluluto. Medyo hirap na nga rin po ako kaso, kailangan kong gawin ta para makaipon. Sagot ni Jasmine. Nasaan na ba ang asawa mo? Dapat siya ang nagsisikap mag-ipon at hindi ikaw. Jesus, wala po iniwan ako noong malaman niyang buntis ako. Malungkot na tugon nito. Jesus grabe naman ineng, iniwan ka matapos kang makuha. Alam nyo, ang hirap po palang maging inosente at utu-uto dahil mas madali kang mapahamak, hindi ko akalain na ganito ang sasapitan ko dahil sa masyadong pagtitiwala sa taong akala mo mahal ka talaga. Malungkot na wika ni Jasmine. Kinahapunan, umuwi si Jasmine sa kanilang bahay na may dala-dalang mga nakasupot na bote at plastik, na kanyang pinulot sa daan at basurahan. Naisip kasi nitong mag-ipon na rin ng mga ganoon, upang may benta sa junk shop at pandagdag sa kanyang ipon. Wag kang masyadong magpapagod, wag mong masyadong abusuhin ang sarili mo at baka makasama yan sa inyo ng anak mo. Pagsaway sa kanya ng matanda, nang makita nitong maraming dalang supot ang bote at plastik ang dalaga. Lolo kailangan ko po kasi ito kaya, pati pangangalakal pinasok ko na rin para makadagdag sa ipon ko, gustuhin ko mang makahanap ng matinong trabaho, walang may gustong tumanggap sa akin kaya ganto na lang po ang gagawin ko. Paliwanag naman ni Jasmine. Ano kaya kung magtayo tayo dito sa bahay nyo ng kahit maliit na negosyo para hindi ka na lumayo at magpulot ng kalakal sa kung saan? Ano pong negosyo lolo? Kahit sana sari-sari store at, sakto, magkakalayo naman ang mga tindahan dito Kaso po, wala po tayong pampuhunan para dyan Yun lang hehe, wika uli ng matanda, sabay kamot sa ulo. Kinagabihan, pasado 8:00 na ng gabi ay hindi pa rin umuwi si Merly, nanay ni Jasmine, kung kaya't nag-alala na si Jasmine at ang matandang si Robert. Maya-maya pa, nakarinig sila ng pagkatok sa pintuan ng bahay. Si mama na po siguro yan. Nang buksan nito ang pinto, ay bumulaga sa kanya ang masayang mukha ni Merly. Anak, Mang Robert, nanalalo ako sa tungits. Masayang balita nito. Napakunot naman ng noo si Jasmine. Ma, nagsusugal po kayo.
Hindi naman kayo ganyan dati ah. Aba ngayon ko lang naman sinubukan at ang swerte ko dahil nanalo ako. Ngayon, may pandagdag na sa ipon mo para sa panganganak mo sa kapambili na rin natin ng ulam na masarap, masayang sagot pa nito. Nga po pala, ilan po ang napanalunan nyo? Kulang-kulang 10,000, sagot ng ina. Masaya silang lahat noong gabing iyon. Ang edya ng matanda na magtayo ng munting sari-sari store sa kanilang bahay, ay hindi inaasahang matutupad kinabukan. Lumipas pa ang mga araw, hindi pereng tumigil si Jasmine sa pagtatrabaho, at paminsan-minsan ay namumulot peren ito ng kalakal. Si Robert, matandang lalaki, lang ang tanging nag-aasikaso sa tindahan. Habang abala si Jasmine sa pagtingin sa paligid upang mamulot ng plastik at bote, nakita niya ang dati niyang kaklase na si Sonia, na nooy makakasalubong niya. Si Sonia ay kaklase ni Jasmine noong high school. Naging matalik silang magkaibigan, at napaghiwalay lang ng panahon dahil sa magkaiba sila ng tinahak na landas. Isa na siyang ganap na abogado ngayon. Hi Sonia, pagbati ni Jasmine kay Sonia, subalit hindi siya nito pinansin, at nilampasan lang na para bang hindi siya nito kilala. Ganun pa man, nakilala siya ni Sonia, subalit wala na itong pakialam kay Jasmine. Yuck! Besurera, sabay umirap wika ni Sonia sa kanyang sarili, nang malampasan si Jasmine. Mukhang hindi na niya yata ako kilala sa bagay, sino ba naman ako para pansinin niya? Isa lang akong mahirap at walang narating sa buhay, ganyan ba talaga ang mga tao? Nagbabago sila kapag naabot na ang mga pangarap sa buhay. Wika nito sa kanyang sarili. Samantala, unti-unti nang nawili sa sugal si Merly, nanay ni Jasmine. Pagkatapos nitong maglako ng kakanin sa palengke, ay dumadaan muna ito sa pasugalan upang magsugal. Hanggang sa naitigil na nito ang paglalako, at palagi na lamang sa sagalan ang punta nito. Nang malaman iyon ni Jasmine, ay hindi ito makapaniwala. Pinipigilan niya ang kanyang ina, subalit wala itong magawa. Nang sumapit ang panganganak ni Jasmine, hindi nila gaanong inisip ang mga bayarin sa hospital, dahil madalas na nanalo ang ina nito sa sugal. Isang babae ang isinilang ni Jasmine, at pinangalanan niya itong Selena. Tumuhil na muna si Jasmine sa pagtatrabaho, upang matutukan ang pag-aalaga nito sa kanyang anak, at kasama si Robert na mag-aasikaso sa tindahan. Dahil sa parati silang magkasama ni Robert sa bahay, ay lalo silang naging malapit sa isa't isa. Lalo pang nakilala ni Jasmine ang matanda, at sa hindi nito namamalayan ay nagkaroon na ito ng pagtingin sa kanya. Lingid sa kaalaman ni Jasmine, ay meron na rin palang pagtingin si Robert sa kanya, at hindi lang nito maamin. Nahihiya kasi itong si Robert, dahil kung tutusin ay isa na niya itong apo. Pinapidama na lamang ni Robert ang kanyang pagtangi kay Jasmine, sa pamamagitan ng pagmamahal at pagtulong nitong alagaan ang sanggol, at ipinagluluto niya ito ng masarap na pagkain. Isang araw, nang lumabas silang dalawa upang maglakad-lakad kasama ang sanggol na nakasakay sa stroller na tulak-tulak ni Jasmine, hindi inaasahan ng matanda na tatawagan lang siya nito sa kanyang pangalan. Robert, alam mo, may aaminin ako sa'yo. Nakakahiyamang sabihin at ang weird ng feelings ko at hindi ko dapat ito nararamdaman pero mahal na yata kita, nahihiyang pag-amin ni Jasmine. Hindi naman makapaniwala ang matanda sa narinig. Teka iha, ano namang? Nagustuhan mo sa matandang tulad ko? Pautol-utol na tanong ng matanda. Alam mo na sayo ang mga katangian ng lalaking pinapangarap ko. Mabait, maalaga, maginoo, magaling magluto, at madiskarte. Dahil sa'yo, unti-unting nagiging maayos ang buhay natin dahil sa naisip mong magtayo ng sari-sari store. Maraming bumibili sa atin at natutuwa pa sila sa'yo dahil mahusay ka sa pagtugtog ng gitara at dahil roon na attract mo ang mga mamimili at napapabili sila sa atin lalo na ang mga bata, napahanga mo ako at heto, hindi ko akalain na mahuhulog ang loob ko sa'yo. Nanahimik lamang ang matanda ngunit, naghahanap lamang ito ng tamang tiyempo upang umamin rin sa nararamdaman nito para kay Jasmine. Maya-maya pa, habang sila ay naglalakad, ay nagsalita ang matanda. Jasmine, iha, ang totoo niyan, mahal rin kita. Nanlaki naman ang mga mata ni Jasmine at napatingin sa kanya, nang marinig ang mga iyon sa matanda. Minahal kita hindi dahil maganda ka, at bata pa kundi, dahil isa kang mabuting tao, yan ang hinahangaan ko sa'yo. Talaga Robert,
At tumango-tango lamang si Robert, habang nakangiti sa kanya. Pero, disgrasyada akong babae, sinuwi ko ang inay ko para lang maranasan ang pag-ibig ng isang lalaki. Pagpapatuloy pa ni Jasmine. Nauunawaan ko ang mga kabataang gaya mo, Jasmine. Isa ka lang inesenteng babae na walang ibang hinangad kundi mahalin ka rin ng totoo. Gaya ng pagmamahal mo sa tao at dahil roon, hindi mo namalayan na maling tao pala ang minahal mo. Tuldok-tuldok. Jasmine, tanggap kita kahit na ganyan ang nangyari sa'yo. Wala namang perpektong tao sa mundo at lahat nakakagawa ng pagkakamali sa buhay. Ang importante, sa bawat pagkakamali ay natututo tayong mga tao na mas maging maingat at matalino sa susunod. Mahabang litanya ni Robert. Age doesn't matter naman, diba? Wika ni Jasmine. Tayo na ba? Hindi mo ba ikakahiya ang isang matandang tulad ko? At hindi ako mayaman, wala akong maiaambag sa'yo. Tanong ni Robert. Kinuha naman ni Jasmine ang isang kamay ng matanda, at hinawakan ng mahigpit. Wala akong pakialam. Masaya na akong makasama ka at, kuntento na ako sa buhay na nakakakain tayo ng 3 beses sa isang araw o higit pa. Wala rin akong pakialam, anuman ang isipin ng mga tao, dahil ako naman ang magmamahal sa'yo, at hindi sila, nakangiting wika ni Jasmine. Habang naglalakad ay magkahawak ang kamay nilang dalawa, na tulad sa isang magkasintahan. Pinagtitinginan naman sila ng ilang mga tao, na makakasalubong nila sa daan. Ang iba, ay mahahalata mong pidyo-tawa ang mga ito na nakatingin sa kanila, samantalang kunot-noo, at taas kilay ang iba. Mare, tignan mo talagang yung matandang yun yung nakabuntis kay Jasmine. Wika ni Beth kay Lorna, na nakitang magkahawak kamay ang dalawa sa daan. Oo nga, sugar daddy niya yata yan. Sobrang tanda na imposible namang magkagusto ang batang yan dyan sa matanda kung hindi yan map-era, diba? Oo nga no, saka napansin kung dumarami ang tinda at bumibili sa kanila at gumaganda na ng kaunti ang bahay nila saka. Yung si Merly, alam mo mare panay sugal na ang inaatupag nun wala namang pangsugal yun date kaya, malamang sa malamang, galing sa matanda ang perang ginagamit nila. Sagot ni Beth. Nakakasuka naman ang relasyon ng dalawang yan Maring Lorna, hindi sila bagay. Kung ako si Jasmine, hindi ko magagawang makipag-holding hand sa dyan sa matanda, sabay aktong naduduwal. Bulungan ng dalawang sismusa, habang tinitingnan sila Jasmine at Robert na naglalakad. Isang hapon, umuwi si Merly, nanay ni Jasmine, sa bahay na nakasimangot at padubong na nagtimpla ng kape. Nang mapansin siya ni Robert, matandang lalaki, na noy naghihil ng sanggol, ay kinausap niya ito. Oh, mukhang mainit yata ang ulo mo ngayon anong problema? Kainis, ilang beses na ho akong natalo sa sugal ngayong araw. Naubos ang pera ko, gigil na wika ni Merly, habang nagkakap. Itigil mo na lang kaya yan Merly, sayang lang ang perang itinaya kapag natalo. Ani Robert, anong gusto nyo? Babalik ako sa paglalako ng kakanin. Kakaunti lang naman ang kinikita doon maghapon at ang hirap pa magbenta. Mas mabuti pang magsugal na lang at kapag nanalo, tiba-tiba tayo. Pangangatwiran ni Merly. Napabuntong hininga na lamang ang matanda, at hindi na sumagot. Nga pala, si Jasmine saan? Tanong pa nito, nagpunta siya ng bayan para bumuli ng groceries para sa store natin. Sagot naman ni Robert. Matapos nun, pumunta na muna si Merly sa kanyang silid, upang imidlap sandali. Pagdating ni Jasmine sa kanilang bahay dala ang mga pinamili nito, ay agad niyang inayos isa-isa ang mga iyon. Maya-maya pa, masayang pinuntahan nito si Robert na nooy karga-karga ang sanggol, habang nakaupo sa isang bangko. Aba, tulog na tulog si baby ang galing namang mag-alaga ng mahal ko. Napamulat naman si Merly, nang marinig ang sinabi ng kanyang anak, mula sa labas ng silid. Oo naman syempre ako pa hehe, masayang sagot naman ni Robert. Mukhang malalim na ang tulog ni Selena mahal, ilalagay ko na muna siya dito sa duyan at magluluto na ako ng hapunan natin. Wika ni Robert. Ako na mahal bantayan mo na lang muna si baby. Hindi mahal ako na ang magluluto napagod ka sa pamamalengke at inayos mo pa agad lahat ng yun kaya ako na. Pamimilit naman ni Robert. Anong mahal-mahal? Ha? Bakit ganyan ang tawagan yung dalawa? Galit na tanong ni Merly, pagkalabas nito sa kanyang silid.
Nagulat naman si Jasmine dahil hindi nito akalain na nakauwi na pala sa bahay ang kanyang ina, at nagpapahinga lang ito. Sumagot kayo, bakit mahal ang tawagan ninyo ha? Jasmine, Mang Robert. Mapwede po bang wag kayong masyadong maingay? Baka magising yung bata, pakiusap naman ni Jasmine. Napabuntong hininga lang si Merly. Maria, may aaminin po pala kami sa inyo. Napakunot naman ng noo ang nanay nito. Mama ako po at si Robert ay magkasintahan na. Kayong dalawa magkasintahan. Totoo yun Merly, ani pa ni Robert, sabay hinawakan ng isang kamay ni Jasmine. Halos matamim si Merly, nang malaman niya ang balitang iyon. Ma, sana wag po kayong magagalit sa amin, totoo po ang pagmamahalan naming dalawa. Dagdag pa ni Jasmine. Napadabog at sabunot naman si Merly sa sarili nito, at gigil na gigil dahil sa narinig. Nag-iisip ba kayo, Jasmine sa dinami-rami ng lalaki, bakit siya pa ang tanda na niya? At kayo naman Mang Robert, bakit yung anak ko pa sa edad nyong yan apo nyo na si Jasmine Ang lalayo ng edad nyo. At anong itatawag ko sa inyo? Anak, hindi yun bagay, halos wala na nga kayong may ambag sa bahay na ito tapos malalaman ko pa na magkarelasyon pala kayo. Napayuko naman si Robert at halos maiyak, matapos marinig ang mga katagang sinabi ni Merly. Ganon din naman na hindi mapigilan ni Jasmine, ang maluha. Ma, wala naman po sa edad ang love wag naman po sana kayong ganyan kay Robert dahil mabuti siyang lalaki hindi gaya nung una kong naging boyfriend na matapos lang akong makuha ay saka ako ipinagpalit sa iba saka. Wag niyong sabihing wala siyang naiaambag dito dahil nakakatulong naman po siya sa atin at ni minsan ay hindi naman po siya naging pabigat. Please sana tanggapin niyo po si Robert para sa akin, mahal na mahal po namin ang isa't isa. Pangangatuwiran naman ni Jasmine, habang patuloy na magkahawak sila ng kamay ni Robert. Umamin nga kayo, sabihin nyo ang totoo Mang Robert. Baka dati na kayong magkarelasyon bago ba kayo tumira dito, baka kayo rin ang nakabuntis sa anak ko at pinalalabas nyo lang dalawa na may ibang lalaking nakabuntis sa kanya na kahit ikaw talaga ang ama ng bata. Pag-aakusa ni Merly. Hindi, mali ka nang iniisip Merly. Sagot naman ni Robert. Maria, hindi po si Robert ang tatay ni Selena kundi yung una kong nakarelasyon na si Roy at kahit kailan, hindi ko naranasan kay Robert na mabastos na kahit may relasyon na kaming dalawa. Mama marespetong tao si Robert, sana wag niyo po siyang pagsabihan ng kung ano-anong masasakit na salita dahil wala naman po siyang maling ginagawa. Pagtatanggol naman ni Jasmine, dahil sa ingay ng palitan nila ng mga salita, ay nagising ang sanggol na nasa duyan, ay umiyak. Agad naman itong pinuntahan ni Jasmine, upang patahanan. Sis, bahala na nga kayo sa mga buhay nyo. Galit na wika ni Merly, sabay lumabas ng bahay. Pagkalabas naman ito ng pinto, nakita niya ang ilang kapitbahay na halatang nakikinig sa kanilang pag-aaway. O kayo, anong tinitingin-tingin nyo dyan? Kumpronta ni Merly sa mga iyon. Hindi naman tumugon ang mga sismosa, at ipinagpatuloy ang kanya-kanya nilang mga ginagawa. Samantala, habang abala naman sa paghahele si Jasmine sa kanyang anak at nagluluto naman sa kusina si Robert, malungkot na kinausap siya ng matanda. Jasmine, sa tingin mo, natatanggap pa kaya niya ako para sa'yo? Nakita mo naman kung paano siya magalit kanina nang malaman niya na tayo na pala. Paano kung masira ang relasyon yung mag-ina, dahil lang sa akin Jasmine? Ipaglalaban ko ang pag-iibigan natin kahit anong mangyar, sana ikaw rin Robert. Huwag tayong magpapadala sa mga naririnig nating masasakit na salita kundi mas lalo pa dapat tayong magpakatatag at magtiwala sa bawat isa. Ani Jasmine, pinakilig mo naman ako sa mga katagang yan mahal. Masayang sagot naman ni Robert. Naniniwala ako na balang araw, matatanggap rin tayo ni Mama para sa isa't isa kaya imbes na mag-overthink, tuloy lang tayo. Dagdag pa ni Jasmine. Napangiti naman si Robert nang marinig iyon sa kanyang kasintahan. Lumipas ang mga araw, nanatiling malamig ang pakikitungo ni Merly sa kanyang anak at kay Robert. Hindi nito gaanong kinikibo ang mga iyon, maliban na lamang kung may importanteng bagay siyang sasabihin. Isang araw, bago umalis ng bahay si Merly upang magpunta sa Pasugalan, ay kinausap nito ang kanyang anak, na noy abala sa pag-aasikaso ng mga bumibili sa kanilang tindahan. Jasmine, pwede bang humiram muna ako ng pera? Naubos na kasi yung budget ko noong nakaraan. Ma,
Ipangsusugal nyo na naman. Ilang beses na po kayong natatalo sa sugal hindi po ba kayo nagsasawa? Sayang po ang pera. Abat bakit? Sa sugal naman galing ang panangpuhunan nyo dito sa tindahan sakin galing, bakit hindi mo na lang ako bigyan ng pera? Tutal kayo rin naman ng matandang boyfriend mo at ng anak mo ang makikinabang kapag nanalo ako kaya wag ka nang kumontra. Panunumbat at pamimilit ni Merly. Napabuntong hininga na lamang si Jasmine, at inabutan na lang ng pera ang nanay nito. Nang makaalis na ang kanyang ina, pinuntahan naman nito si Robert na noy tumutugtog, at kumakanta sa labas ng kanilang bahay, nakaupo sa isang bangko katabi ng stroller na kinaroroonan ng sanggol, at masaya siyang pinanunood ng ilang mga bata at kapitbahay. Natutuwa ang mga iyon sa kanya, dahil bukod sa maganda ang kanyang boses, at mahusay ring umawit. Nang makita niya si Jasmine na nakasimangot, ay tumigil ito sa ginagawa at kinausap siya. "Oh, anong nangyari sa mukha ng mahal ko? Bakit ka nakasimangot dyan ang ganda ng pagkanta ko rito hindi mo ba nagustuhan? Or ibang kanta na lang ang aawitin ko? Hindi dahil sa pagkanta mo mahal kaya ako nakasimangot, gustong gusto ko nga ang pag-awit mo tignan mo may mga audience ka pa," sagot naman ni Jasmine. Bakit ka nakasimangot dyan? Bumantong hininga, si mama kasi, humingi na naman ng pera ipangsusugal lang niya yon, sayang kaya yon. Napabuntong hininga na lamang si Robert sa kaumiling. Bigla na lang nagbago si mama, miss ko na yung mama ko na dating matipid at mabait sakin. Robert, alam mo, natatakot ako na baka mabankrupt ang tindahan dahil sa ginagawa niya, baka isang araw, wala na tayong pagkukunan ng ikabubuhay dahil sa kanya. Pagpapatuloy pa ni Jasmine. "Hayaan mo mahal, kakausapin ko ang mama mo mamaya," sagot naman ni Robert. "Ang mabuti pa mahal, samahan mo muna kami dito sa labas at magkantahan muna tayo." "Sige ba," sagot naman ni Jasmine.